Inimbestigahan na po ng Senado kung paano nagresulta ang mga amyenda ng Kongreso sa bilyong-bilyong pisong halaga ng overpriced na mga farm-to-market roads para sa mga lugar na konektado kina dating House Appropriations Chair Zaldico at dating Speaker of the House Martin Romualdez. Ayon po kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, lumabas po sa kanilang pagsusuri sa mga dokumento ng budget mula 2023 hanggang 2025 na hindi daw bababa sa kalahati ng lahat ng farm-to-market roads para sa 2025 ay hindi kabilang sa opisyal na listahan ng mga prioridad ng Department of Agriculture. Ayon po sa Senador, tiyak na may nangyaring pagbabago sa budget, hindi pa lang tiyak kung ang Kamara o ang Senado ang gumawa. Kasi yun na nga, hindi alam kung sino gumagawa ng mga insertions. Nilinaw naman po ni Senator Win Gatchalian na ang mga pagbabagong ito ay hindi insertion kung hindi mga amyenda. Ang ginawaan niya ay pinalitan ang buong listahan ng Department of Agriculture ng mga lugar na nangangailangan ng farm-to-market road ng ibang listahan na may ibang mga lugar. So pinalitan. Pero dahil hindi anya dumaan sa validation ng Department of Agriculture ang ipinalit na listahan, namarkahan po ang mga proyekto bilang for later release o ito yung sinasabi nilang FLR. Ang ibig sabihin po ay ipagpapaliban ang mga ito o hindi na ipatutupad dahil hindi na tumutugma sa master plan ng Department of Agriculture. Sa pagdinig po sa budget ng DA noong nakaraang linggo, minarkahan po ng mga senador ang mga sinasabing overpriced na construction ng mga farm-to-market roads sa bansa. Lumabas umano na nangunguna ang Bicol sa listahan po ng mga rehiyon na may overpriced na farm-to-market road at ang kumpanya ni dating Ako Bicol Representative Zaldico ang nangungunang contractor para sa naturang mga proyekto. O di ba, syempre, dahil doon siya galing, di syempre, ang Bicol nangunguna. Tinukoy rin po ni Senator Win Gatchalian ng Region 2 at 3. Ito po ang Nueva Ecija at Pangasinan. Ang itinuturing na food basket ng bansa ay hindi kabilang sa top recipient ng farm-to-market roads. Yan ang irony. Idinagdag po ng senador na ang 80 na proyekto ng farm-to-market road sa Bicol ay nagkakalagang, ito po, sa halaga, yung 80-80 po ng mga proyekto nagkakalagang 1.744 or 1,744 billion pesos po, habang ang 33 proyekto sa Eastern Visayas ay nagkakalaga ng 791 million. Lahat anya ng mga ito ay overpriced at sa kabuuan anya ang 1,653 na farm-to-market road projects para sa mga taong 2023 at 2024 ay overpriced ng 10.3 billion pesos. Natukoy din po na ang Tacloban ay may farm-to-market roads kung saan po nanggaling po ang ating dating speaker na si Martin Romualdez na ginawa po sa halagang halos 350,000 pesos kada metro. Ibinunyag din po ni Senator Gatchalian ng ilang farm-to-market road ay pinatupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH kahit walang koordinasyon o pahintulot mula sa DA. May mga proyekto rin, anyang may mga istrukturang hindi naman humingi ng hiningi ng mga komunidad. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. So tinignan namin yung history ng farm-to-market roads. At nagulat nga kami na may mga farm-to-market roads doon na talagang sobrang overpriced. Narinig din naman kahapon, no? Ang cost kasi ng DPWH is 15,000 per meter, 15 million per kilometer. Pero si Secretary bilang dating negosyante, kasing mga ganitong cost, sabi niya kaya na gawin yan at 10,000 per meter, 10 million per kilometer. Pero nakita namin sa maraming mga lugar, nagkakalaga ng almost 300,000 per meter or 300 million per kilometer. Nung tinitignan ko nga, ayaw ko nga maniwala Kasi 300 million per kilometer, parang gumawa ka na ng tulay nun Tinig po yan ni Senator Win Gatchalian. Ayon pa rin po kay Senator Win Gatchalian, ibabahagi ng Senado ang kanilang mga natuklasan
sa Senate Blue Ribbon Committee at sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, na pareho nagsasagawa ng investigasyon sa umano'y katiwalian sa mga flood control project at iba pang pampublikong infrastruktura. Samantala, isinusulong po ng minorya sa Kamara ang pagpapa-livestream sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ngayong suspendido po ang pagdinig ng Senado at Kamara sa issue po sa mga flood control project. Mahalagang anilang maging transparent at bukas ang fact-finding body tulad ng ICI para hindi pagdudahan ang investigasyon. Karapatan din nila ng publikong malaman ang mga nauungkat sa investigasyon dahil may kinalaman naman ito sa pera ng taong bayan. Yan po ang ating headline story. Ng Buendia Gate ng Forbes Park kagabi po yan. Pinangunahan ito ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon po kay Barzaga, Ating pagbabalita, Maring Eden, take it away. yes, Maring Papi, kinasa ng ilang grupo ang kilos protesta sa harap ng Buendia Gate ng Forbes Park kagabi po yan. Pinangunahan ito ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon po kay Barzaga, layunin ng grupo na puntahan ang mga bahay ni na late Representative Ferdinand Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Ikinatuwa ni Barzaga ang support ang kanyang nakuha sa kanyang panawagan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Because we can see that people are taking initiative at gusto talaga ng mga tao na magbago ng gobyerno natin. Hindi na pwedeng laging ganito. Hindi pwede tumuulit next year, kaya kailangan natin umaksyon ngayon. Sa kanyang Facebook post noong October 11, sinabi ng kongresista na papasukin nila ang Forbes Park. Asahan pa raw ang mga susunod nilang pagkilos sa mga darating na araw. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Barzaga. Meron kami bukas, pero surprise yon. Baka hindi namin sabihin kung saan at kung kailan. Kasi hindi din naman sinasabi ng mga magnanakaw kung kailan sila nagpo-protect. Kung kailan sila nagnanakaw ko, kaya hindi din namin sasabihin kung kailan kami magpo-protect. May surprise pa silang gagawin. Ano, gate ni Surprise Barzaga. party. Yes, Maring Patpi. Nako, gate po ni Barzaga, panawagan para sa pananagutan at katarungan laban sa katiwalian at hindi laban sa mga naninirahan sa komunidad yung ginawa po nilang pagkilos kasi may mga ilan yata na nagreklamo. Pakinggan natin uli ang kanyang pahayag. Isang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan talaga ito ng bansa natin. If we do not show, not just the local community but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulit-ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse at hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point, we have to say it has to stop. Bago po yan, nagsagawa rin ng grupong United People's Initiative ng kilos protesta sa Plaza Raha Sulaiman sa Maynila kahapon. Gate nila, huwag daw subukan ang galit ng mamamayan dahil maaari itong humantong sa tuluyang paglabas ng marami sa kalsada para iparamdam po yung damdamin hinggil sa malawak na korupsyon sa pamahalaan. Matapos naman yung kanilang pagkilos sa Maring Patpi kahapon sa Maynila kung saan nakibahagi nga itong si Barzaga, nagtungo sila sa Dasmariñas Village sa Makati City pero inamin po ng kongresista sa kanyang Facebook post na nagkamali siya ng pinuntahan. Na yun naman pala. Kaya pala naghintay si DILG Secretary John Vic Rimulya doon sa mga nagpo-protesta doon sa bahagi naman ng Forbes Park at napakaraming pulis pala yung nagbantay doon. Dumaan ako ng EDSA kagabi, may mga nakita nga ako mga pulis doon sa labas nga ng mga gate ng Forbes Park, ng Dasmariñas, pero wala namang tao. Sabagay mga alas 8 na ito. So I don't know kung anong oras at the height na nagdumami mga tao dyan. Ayun, pagkatapos nga nun po ay nagtungo na sila sa Forbes Park para ihayag yung kanilang mga hinaing. Sa pagtaya ng pulisya, Maring Patpi, eto kung napakarami ng mga pulis, humigit, kumulang lang daw po sa 200 individual yung nakilahok sa kilos protesta. Kaya pala sinasabi, Maring Patpi, na naisahan ni Pong Miao. Itong si Mr. Pogi.
Nako, pero nandiyan pala, no? Dumating si na Attorney Jimmy Bondoc. O, nakita ko rin kanina si Trixie Angeles. Ay, mga vloggers daw, Maring Patpi. Correct, ang mga nagpunta. Okay, sa ibang balita naman po, muling kinasuhan po ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard ng panggigipit sa West Philippine Sea. Ito ay ayon po sa Philippine Coast Guard, sadyang binangga ng isang barko ng CCG o ng China Coast Guard ang